Hello guys! Ang pag-aaralan po natin naman ngayon ay tungkol sa tawag sa miyembro ng pamilya in Korean. So, meron akong inihanda rito. Isinulat ko na po ito yung paano basahin gamit ang Korean language at paano siya isinulat. So, ngayon, alamin natin kung ano ito sa English. Gaya ng sabi ko before na dapat ay kahit pa paano meron tayong pakunti-kunting pumapasok sa atin na knowledge na mga panibagong vocabs daily yan. At saka ang technique ng iba dyan at ang technique ko rin ay araw-araw akong nagbabasa ng mga vocabs. Maaaring may iba nakakalimutan pero may iba na ma-memorize mo. So, kailangan mo rin na ipaskill yung mga katulad nito. After nito, pipilasin ko to, ipapaskill ko to ididikit ko ito sa dingding para pag napapadaan ako or pagising ko sa umaga, babasahin ko siya ng paulit-ulit hanggang sa ma-memorize ko na kung anong ibig sabihin nito. At saka kapag napakinggan ko na siya, alam ko na yun ang ibig sabihin niya. So, dito muna tayo sa family members. Ang mga tawag sa bawat family members. Okay? So, let's start na. Okay? Sa unang salita na ito ay mababasa nyo ay umma. Umma. Tama? Umma. Wait lang kuha lang ako ng ballpen. Okay guys, wala tayong nakitang ballpen so marker na lang. Okay. So umma. Umma, ganito siya isinusulat dahil nagsisimula ang letter niya sa vowel, so hindi siya pwedeng isulat na nauuna ang vowel. So kapag ganyan, mauna muna to yung sign na to, yung silent na yan, yung bilog na yan, tsaka yung vowel at sa baba yung consonant. So dahil patayo yung vowel, kaya nasa gilid siya. Pero kung pababa ang vowel, nasa ilalim siya nitong bilog na ito. So, ito muna. Ito, M to. Ito po ay M. Yan. Hindi sumusulat. Ito po ay M, no? Tapos ito naman po yung itong ano to. M, tapos another M. Tapos ito ulit another M and then umma. So sa English ang tawag po dyan ay mother. Yes, mother po ang umma nila. So bigkasin po ulit natin umma. Titigan po natin mabuti paano siya isinulat. Ito yung ito yung M, ito yung another M, and then umma, which is mother. Okay, next. So, mapapansin nyo dito, letter B siya, pero may bigkas siya na hindi letter B, parang P. Okay? Kung babasahin nyo, akala nyo aba. No. So, ang tawag po dyan, ang basa po niyan ay apa. Apa. So, ganito po nagsisimula ulit ang letter sa vowel. So, bago tayo magsulat ng vowel letter, lalagyan muna natin ng sign na ito, silent. Silent sign, then vowel. And next naman, ito yung
And then, ito naman po yung dalawang yan ay yung pa. Okay, ito naman ay a. Ang bigkas po niyan ay apa. Apa, ibig sabihin sa English ay father. Okay? Apa. Pa. Father. Okay, next. Ate. Ate. Okay? Ate. Ate. Papansinin nyo letter D siya, pero ang sounds niya na marinig nyo letter T. Okay? Ngayon, nagsimula na naman siya sa vowel. So, ganun ulit. First, na isusulat natin ay yung silent sign and then yung A. Okay? A. And then, D. D. T. Kasi ang bigas I. Itong iyo, ang bigas po nila dyan ay I. Yung parang ipagdidikit mo yung dalawang upper tooth and lower tooth. Upper teeth and lower teeth mo. Ipagdidikit mo. Tsaka bibigkas ka ng I. Okay? Parang ganon. So, ito naman po ay ganito ang sulat ng letter D. Para siyang letter C, no? So, I. Ito po yan. Yung guhit na yan. And then, yung L niya parang pabaliktad na S. Okay? Gaya na sabi natin, dahil pahiga ang sulat nito, nasa ilalim po siya. Pero kung hindi po yan pahiga, nandito po yan sa gilid. Sa tabi ng C. Sa itong sign na to. Okay? Dahil pahiga siya, nasa ilalim siya. So, ang nauna ay consonant, vowel, then consonant. So, ate. 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 Okay? Hindi lang masyadong klaro na kung para siyang nag-silent L, no? Sa dulo. Ang ibig sabihin po niyan ay son, anak na lalaki. Okay? Next. Ito naman po ay tal. Tile. Tile. Tal. Okay? Itong D na to, ang bigkas niya, hindi siya, kung maririnig niya, hindi siya letter D. Letter T ang pagkakabigkas, ang sound niya. Okay? So, dahil nauna ang consonant, so isusulat natin consonant dito. Ayan yan, yung C. Ito po yan. Ayan yan, pagkakasulat niyan. Tapos itong A, ito po yan. Dahil patayo siya, sa gilid siya. Pero kung pahiga yan, dito yan sa ilalim. Diba? Ito yung L, parang S na pabaliktad. Ganyan. Okay? So, tile is daughter. Okay? Daughter po ang ibig sabihin yan. So, next naman po ay Yongche. Yongche. Okay? Yongche. H and then ito po Yong. Yan po Yong. H, ito po 'yon. H. Ganito po ang pagsulat ng H, and then Hyo. Ito po ganyan po. And then yung NG, ito 'yan sa baba, yung bilog. Okay? Hyong. At saka yung J niya pag ganyan. Yan. Tapos yung A, yan, pag ganyan po. So, kung mapapansin nyo, Hyongche. Hyongche. Imbis na Hyongje, Che, yung parang pagkaka-sounds niya. So, J siya, pero ang sounds niya, CH. No? Hyongche, ibig sabihin po niyan ay brother.
brother po yan. Okay, next. Hyung. Hyung or Oppa. Ang pares lang sila, no? Yung Hyung or Oppa, same lang yung ibig sabihin nila, pero may ginagamitan siya. Tama? So, kapag ikaw yung kapatid na lalaki, ikaw mismo, may elder brother ka, so Hyung. Hyung ang tawag mo doon sa elder brother mo. Kapag babae ka naman, na may elder brother ka, ang tawag mo naman doon ay Oppa. Oppa. Okay? Hyung, tapos Oppa. So, gaya ng sinabi kanina, ito, yung nauna, ang H, ganito pagkakasulat. And then, Hyungyo, ganito po. At saka NG sa baba. Okay? Hyung. Then, yung Oppa, gaya ng sabi ko, dahil pahiga ang Oppa, yung O, yan, pahiga. Kaya, nasa ilalim siya ng silent sign na to. At ang P niya, ganito po. Oppa. Okay? Oppa, then yung A. Oppa. Or A. Okay? Oppa. And then, next, ang ibig sabihin po pala nito ay elder brother. Yan. Elder brother. And next naman po ay chame. 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 Okay. Ganito po yung pagkakasulat ng letter J. Ayan po. At saka yung A. Then yung M, ito po, at saka yung E, ganyan. Chame, which is sister. Sister po siya. Next naman po ay, tingnan nyo po mabuti ha, Chame, J-A-M-E, sister. Next is Nuna and Onni. Nuna, Onni. Nuna, Nu, Na. So, ito muna susulatin. Nu. Ganito po ang letter ng N. Ito. Tapos yung U. Yan. Ito po yan. And then yung N, another. Dito po ulit. At saka yung A. Okay, papansinin nyo po, no, yung U tsaka yung A, ito pahiga. Kaya nasa ilalim siya ng N na ito. Pero samantalang ito N, nasa tabi siya nung N yung A. Kasi patayo naman po ito. Katulad din naman po nito ay Unni, dahil first vowel niya, ang naunang pagsulat ay vowel. So, ang isusulat po muna natin ay yung silent sign na to, tapos yung U sa baba ang N, and then another N, and then I, E, Unni. Okay, ibig sabihin po niyan ay elder sister. Okay, elder sister po. Nuna, Unni, elder sister. Nuna, Unni, elder sister. Alin po dyan? Kapag lalaki ka, may kapatid kang ate, elder sister, Nuna. Pag babae ka, may kapatid kang ate, Unni. So, next naman po, no? Tongseng. Tongseng. So, ganito po ang pagkakasulat ng D niya, parang pasi. Then dahil ang pagkakasulat ng O niya ay pababa, nakahiga, ganyan po. And then yung NG, ito yung bilog na to, Tung
Then yung S niya ay ganito ang pagkakasulat. Yung E niya ganito, yung NG niya ganito. So pag binasa ay Tungseng. Kung papansinin nyo, letter D ang nakasulat dito pero ang sound niya letter T. Tungseng. And then ang ibig sabihin po niyan ay younger brother or sister. Yan. Tungseng. Tungseng. Okay. Next naman po ay ito. Tapos tayo sa Tungseng. And the next is harmony. 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 Okay. Harmony. Again, ganito po ang pagkakasulat ng H. Ito naman yung A. Ganito naman yung L. Another, then mo. Okay. M. Ito naman po yan. Then ni. N. Tapos I. Okay. Harmony. Pansinin nyo, pag pinakinggan nyo, yung letter L, R ang bigkas. Yun yung pagkakarinig ko rin. Yung lalo na pag binigkas mo siya. Harmony. Harmony. Okay. Ang ibig sabihin po niyan ay ito ay younger brother. Ibig sabihin po niyan ay grandmother. Wala nang tinta. Grandmother. Harmony. Okay. Next po, ito ang chinko. Ito, madalas naririnig yan. Chinko. Okay. CH, ganito po ang pagkakasulat niya. Ayan. CH po yan ha. And then yung E niya, ganito. Ito ay N ulit. So, alam mo, minsan, di ba sabi nila, maganda yung una yung i-memorize mo, kailangan alam mo yung mga alphabetical letters nila para hindi ka malito, which is tama naman po yun. Mas magandang alam mo yung ano yung mga paano pagkakasulat ng ganitong sounds, tapos pag sinulat mo siya, dapat alam mo rin yon. Tapos may ibang technique din na maganda, magkabisa ka ng mga salita nila, tapos isusulat mo yung katulad ng ganito, chinko, tapos yan, magsusulat ka ng ganyan. Sa lagi mo siyang ginagawa, ma-memorize mo na yung bawat letters, kung paano sulatin yung katulad niya, CH, ganito ang sulat niya, E, ganito ang sulat niya. Sa paulit-ulit na bawat words, paulit-ulit na mga vocabs, kapag itinransfer mo, sinulat mo sa ganito, ma-memorize mo na rin siya. Pero mas maganda pa rin talaga yung sa mga lalo na baguhan, malaman mo na yung Hangul, yung alphabetic nila, yung mga letters nila, kung paano isulat, paano i-pronounce, para hindi rin siya mahirap kapag nagaganito na po tayo. So, next naman po ay yung K nila, ganito. Ganito ang sulat, no? Kung ito N, ito yung K nila. Parang nakabaliktad pababa. Okay, ito naman yung unala. Ayan. Chinko. Okay. Dahil talagang gamit na gamit yung salita na yan sa mga K-drama. Chinko, bukod sa uppa, umma, unni, yan ay, ito naman po ay friend. Chinko. Chinko, okay, ganito, C-H-E, tapos N, and the next K at saka U, friend. Chinko. Next naman ay harapochi. Harapochi. Okay? Ito yung H, A, and then yung L. Hal. Ayan po. Okay? H, A,
and then L. Dahil ato, so hindi naman siya pwede isulat, separate siya ng syllable, diba? Hindi siya pwede isulat ng alang na nag-iisa. So laging mauuna yung silent sound or NG. NG din kasi siya eh. Di ba minsan kapag may magsusulat tayo ng bilog sa baba dito, NG ang bigkas niya, di ba? For example, ito H, tapos ito A, tapos may bilog na ganyan sa baba. Ang bigkas naman yun ay hang. Pero dahil L to, hal. O, di ba? And then ito yung ganito naman po yung panya, okay? And then halapochi, ganito naman po yung EO, and then yung J nya, ganito ang pagkakasulat, and then yung E, napakadali ng E, ang daling tandaan, ganun lang, isang guhit lang. Lalo na rin yung A, yun yung mga unang mabilis ko natandaan, yung A na yan, tsaka yung E na yan. Okay? Halapochi. So P ang sounds nito kapag binasa siya sa salitang ito, and then ito ay parang ang sounds niya ay CH, no? Chi, hindi G, chi. Okay, ang ibig sabihin naman po niyan ay grandfather. Okay, next naman po ay nampion. Okay, nampion. N, ito po yung N. A, ito po yung A. M, ito naman po yung M. Nam, first syllable, nam. Pion, second syllable. P, ganito po, P. And then Y, E, O, ganito po, Yo. N, nampion. Okay, N, E, O. Then ito yung N, okay? Nampion, ang ibig sabihin po niyan ay husband. Nampion, husband. Okay, nampion, N, A, M, P, O, N. Nampion, husband. Okay, next. Next naman po ay ani. Okay, ito yung A, may silent sign siya, tapos yung A, okay, and then N, napakadali, N, and then E. Ani. Dahil may husband, ibig sabihin naman po niyan ay wife. Wala nang tinta. Wife po. Ani. So madalas din natin naririnig yan sa K-drama. Ani. Okay? Ani. Wife. So uulitin natin, review para matandaan po natin ulit, no? Ayusin ko lang kasi ididikit ko pa po ito sa pader. Babasahin po natin, ha. Umma, mother. Appa, father. Ate, son. Tile, daughter. Hyungchae, brother. Hyung, Uppa, elder brother. Chame, sister. Nuna, Unni, elder sister. Tongseng, younger brother
or younger sister. 동생. harmony, grandmother. Next, 친구, friend. 할아버지, grandfather. 남편, husband. 아내, wife. So, today's video, hanggang dito na lang po muna tayo, at saka sa susunod, mag-share na naman ulit tayo ng bagong vocabs para lagi tayong natututo. Okay, maraming salamat po sa panunood, sa pagtangkilik ng aking YouTube channel, at sana ay sabay-sabay tayong matuto. Sa mga nangangarap na matutunan yung Korean language, nangangarap na pumunta ng Korea, magtrabaho sa Korea, or gusto lang talagang matuto para naiintindihan yung mga K-drama kahit walang subtitles. This is the way para tayong matuto, ang mag-aral. So, bali, thank you po ulit. Sana wag niyo pong kalimutan na i-like, i-subscribe ang YouTube channel ko para lagi tayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So, thank you ulit. Maraming salamat.